Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan. Grabe. May nag-message sa aking kabayan. Aksidente siya. 2 weeks pa lang siya dito sa Poland. Ngayon, tinatanong niya sa akin kung may makukuha daw ba siya sa agency. So nakita ko talaga yung ano niya, yung aksidente niya, hiwa yung ano niya, yung binti. Ang laki, ano yun? Kilabot. Grabe, ang haba, siguro ganyan oh. Tapos sa gitna malalim yung ano, yung kanya kita yung parang laman buto, something ganun. Tapos tinatanong niya sa akin kung may makukuha daw ba siya sa agency. Kasi dito guys, kapag kayo may nangyaring ganyan at sa workplace nangyari, dapat mag-voice out kayo sa agency, kasi ang mga agency mauutak din yan kahit sabihin nyo na nasa workplace nangyari yung insidente. Kaya sabi ko sa kanya, sabihin mo sa agency mo na dapat yung mga leave of absence mo bayaran nila, hindi pwedeng hindi. Kasi alam nyo ba guys, nung dumating ako dito, nagkasakit ako 2 weeks. Kung hindi kami nag-voice out, actually hindi naman kasalanan ng agency, nagkasakit ako kasi LBM naman yun. Kaso kung hindi kami nag-voice out, hindi ako papadoktor ng agency. Kaya ko naman sana ipadoktor yung sarili ko, kaya nga lang hindi ko alam kung paano, kasi nga bago lang ako dito, tapos wala akong kakilala. At for schedule lang ang check up kasi dito sa Poland. Ngayon, merong nagmagandang loob na luma. Ang sabi niya, tinawagan niya yung agency na dapat i-assist ako sa pagpa-medical, kasi nga 2 weeks ako nagkasakit noon, nag-LBM talaga ako, at saka butot balat ako noon, grabe. Tapos yung leave of absence ko, although hindi naman kasalanan ng agency yun, hindi talaga bayad yun. Pero yung sa case kasi ni kabayan, doon siya na aksidente sa workplace, dapat bayaran nila yun. So kung hindi mo alam yung karapatan mo dito, or hindi ka magsasalita dito, talagang pababayaan ka nila, hindi ka nila masyadong i-assist regarding sa mga ganyan. Pero kasi yung kay kabayan, seryoso kasing ano yun eh, seryoso kasing situation yun. Eh kung may infection yun, ako, binti pa naman. Kasi na ano daw eh, nadagnan daw ng paleta yung binti niya. So sabi ko sa kanya, dapat may nag-a-assist talaga yun sa kanya, tsaka dapat may follow-up check-up yun. Hindi pwedeng wala. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may Pinoy bang staff dun sa agency, meron daw. So dapat i-message mo yun, kasi nga kahit Pilipino naman, wala rin pakailam yan kapag mga ganyan. Kaya nakakailis din yung mga taga-agency, mga Pilipino, mga pasaway din. Tapos sabi ko sa kanya, kung di talaga okay yung agency at magpagaling siya, lumipat na siya ng iba kung pangit yung agency niya, kasi bago pa lang naman siya. Akalain mo yun eh, na-aksidente ka na, di ka pa inaasikaso ng agency. Pasaway din mga agency na yan. Malayo kasi siya sa akin eh. So sabi ko sa kanya, kulitin mo yung agency mo regarding dyan. Ganun ka-uutak yung mga agency dito, sobra. Pero nung time na nagkasakit ako, inassist talaga ako, kasi policeman yung may-ari. Pag may halong Pilipino, minsan kasi alam nyo yun, mga corrupt din yung mga Pilipinong nasa agency. Mukha din pera talaga. Kahit sabihin mo kababayan mo, minsan wala rin pakialam. Proven and tested. Tapos pag nagka-problema na yung mga kapwa Pinoy, wala rin pakialam. Hayaan lang din nila. So ayun lang guys, kapag kayo nandito sa Poland at nangyari sa inyo, wag naman sana, alam nyo yung gagawin nyo. Mag-demand kayo sa agency, kahit under agency kayo, karapatan nyo yan na i-assist nila kayo, lalo na sa workplace nangyari yung insidente. Kasi nakakaawa talaga si kabayan, tapos bago lang siya. Sabi ko nga sa kanya, ganyan kautak ang mga agency nga. Ay, bigat na baby ko. So yun lang guys, thank you for watching. Bigat. Bye.